Hardin sa Taglagas. Hawak ang pala at sa harapan mo ay ang mga taniman na dapat bungkalin. Pamilyar na eksena, hindi ba? Sa loob ng maraming dekada, itinuro sa atin na ito ang pangunahing ritual sa paghahanda ng lupa para sa darating na malamig na panahon. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang nakasanayang gawain na ito ay hindi lamang walang silbi, kundi nakakasama pa sa inyong magiging ani? Ngayon, ating pag-uusapan ang 7 matitibay na dahilan kung bakit dapat na nating tuluyang itabi ang pala sa bodega tuwing taglagas. At syempre, ipapakita ko rin sa inyo ang mga simple, ngunit mas epektibong alternatibo na makakapagpabago ng malaki sa kalidad ng inyong lupa. Ang nakasanayang pagbubungkal tuwing taglagas ay nagmula pa sa panahon ng pagpapaamo sa mga bagong lupa at sa mga mabibigat at maputik na lupa. Noon, ito lamang ang tanging paraan upang lumuwag ang lupa at maging angkop para sa pagtatanim. Ngunit sa mga hardin na matagal nang nililinang at pinangangalagaan, ang pamamaraang ito ay nagbibigay ng kabaliktarang epekto. Sa pananaw ng modernong agronomya, ang lupa ay hindi isang patay na substrate, kundi isang masalimuot na buhay na ekosistema, at ang ating basta-bastang panghihimasok sa sistemang ito ay sumisira sa natural na proseso nito. Para mas lubos nating maunawaan, simulan natin sa pinakapangunahing ideya. Subukan ninyong isipin, ang lupang kinatatayuan natin ay hindi lang basta-basta lupa. Sa halip, ito ay isang dambuhalang, maraming palapag at siksik na megacity kung saan ang buhay ay walang tigil, kahit isang sandali. Sa syudad na ito, mayroon itong iba't ibang antas o palapag, at sa bawat isa ay may nakatira na magkakaibang uri ng nilalang. Bawat isa'y may sariling mahigpit na batas at pamamaraan. Sa mga itaas na palapag, malapit sa ibabaw mismo ng lupa, parang mga penthouse na may diretsong access sa sariwang hangin, naninirahan ang mga aerobic bacteria. Ang salitang aero ay nagsasabi na ng lahat. Para mabuhay, lubha silang nangangailangan ng oxygen. Sila ang mga pangunahing manggagawa at kusinero ng ating hardin. Sila ang nagpoproseso ng lahat ng organikong material, tulad ng mga tuyong dahon at bagong ginapas na damo, upang maging humus. Ito ang nagiging madaling makuha at madaling matunaw na sustansya na lubos na mahalaga sa mga ugat ng ating mga halaman. Kung wala sila, ang proseso ng paggawa ng compost para maging mayabong na lupa ay hindi magiging posible. Sila ang ating pinakamahalagang kakampi sa ating pagpupunyagi para sa masaganang ani. Sila ang nagbibigay ng kalusugan at lakas sa ating lupa. Ngunit sa silong naman ng syudad na ito, sa mas malalalim na bahagi kung saan halos hindi na nakakarating ang oxygen, naninirahan ng kanilang mga kapitbahay, ang mga anaerobic microorganisms. Iba naman ang kanilang paraan ng pamumuhay at mayroon din silang iba, ngunit hindi rin bababa ang kahalagahan na tungkulin sa komplikadong ekosistem na ito. At sa pagdating ng taglagas, ikaw na puno ng determinasyon at may hawak na pala ay lumabas patungo sa iyong lote. Para sa maliliit na nilalang na naninirahan sa ilalim ng lupa, ang pagdating mo ay parang isang malaking kalamidad. Bawat paghukay at pagbaligtad ng lupa gamit ang pala ay parang isang matinding lindol na sumisira sa kanilang tahimik na mundo at bumabaliktad sa lahat ng bagay. Isipin mo na lang ang nangyayari. Kinukuha mo ang isang sapin ng lupa at binabaliktad. Ang mga aerobic bacteria, ang mga nakatira sa penthouse na hindi mabubuhay ng walang oxygen, ay walang awa mong ibinababa sa malalalim na silong. Nawalan ng hangin, marami sa kanila ang namamatay at humihinto ang kanilang mahahalagang gawain. Sa kabilang banda, ang mga anaerobic organism na naninirahan sa silong
ay iniaangat mo naman sa ibabaw. Inilalantad sila sa nakapipinsalang epekto ng oxygen at sikat ng araw. Namamatay din sila. Dahil sa ganitong magaspang na pakikialam, sinisira mo gamit ang sarili mong mga kamay ang isang buong hukbo ng di nakikitang mga katulong. Pagdating ng tagsibol, hindi ka sasalubungin ng lupa na malakas at nagpahinga, kundi mahina, may sakit, at halos baog na. Ang pagkamayabong nito ay bumababa ng husto. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga mas malalaki at kapansin-pansing naninirahan sa ating lupa, ang mga bulati sa lupa, ang mga simple, ngunit napakahalagang nilalang na ito ay, sa totoo lang, mga tunay na inhinyero ng lupa at agrikultura, ang pinakamahusay na tagabungkal at araro sa buong mundo. Walang pagod silang nagtatrabaho. Ginagawa para sa atin ang pinakamabigat na gawain. Sa paghuhukay ng kanilang di mabilang na lagusan, lumilikha sila ng perpektong istruktura ng lupa. Ang mga paakyat na tunel na ito ay hindi lang basta butas. Ang mga ito ang mahahalagang daluyan ng buhay sa lupa. Sa pamamagitan nila, madaling nakakarating ang hangin sa mga ugat ng halaman na mahalaga para sa kanilang paghinga. Sa mga tunel ding ito, ang tubig ulan at tunaw na nyebe ay lumulubog ng malalim sa halip na tumambay sa ibabaw, kaya't napapanatiling hydrated maging ang pinakamalalim na ugat. Hinahalo ng mga bulati ang lupa at pinayayaman ito ng sarili nilang dumi, ang tinatawag na coprolite, na siyang pinakamahalagang organikong pataba. Ginagawa nilang malambot, buhaghag, at buhay ang lupa. Ngunit ang pagbubungkal sa taglagas ay isang kalamidad para sa kanila. Ang matalim na talim ng pala ay walang awa na sumisira sa kanilang mga tahanan. Pinuputol sila sa maliliit na piraso at nililipol ang buong populasyon. Sa literal na kahulugan, para tayong nagdedeklara ng digmaan sa mga gumagawa sa ating lupa na mataba. Pinipilit nating artipisyal na magbungkal at magpataba sa tagsibol. Gayong ang lahat ng ito ay kaya ng gawin ng kalikasan ng libre. Ngunit may isa pang mas tuso at mapanlinlang na problema na sarili nating nililikha sa pagbubungkal ng lupa tuwing taglagas. Ito ang pagising ng isang hukbo ng mga damo. Marahil ay magtataka ka, ngunit sa bawat kubikometro ng lupa ay nakatago at nagpapahinga ang milyon-milyong buto ng damo. Nananatili sila sa ilalim ng lupa sa loob ng maraming taon o maging dekada pa habang nakapahinga. Wala silang sapat na kondisyon para tumubo. Kulang sila sa sikat ng araw at init. Matiyaga silang naghihintay ng tamang panahon. At sa taglagas, ikaw mismo ang nagbibigay sa kanila ng pagkakataong ito. Kapag ibinabaligtad mo ang lupa gamit ang pala, para kang isang masigasig na magsasaka. Iniaahon mo ang mga butong ito mula sa kailaliman patungo sa ibabaw, mas malapit sa liwanag at init ng araw. Binibigyan mo sila ng perpektong panimulang kondisyon para sa susunod na panahon ng pagtatanim. Bilang resulta, pagdating ng unang init ng araw, sa halip na malinis at handa ng taniman ng mga lupa, makakakuha ka ng sabay-sabay at luntiang pagtubo ng iba't ibang uri ng damo at iba pang hindi imbitadong panauhin. At ang buong susunod na panahon ng pagtatanim ay gugugulin mo sa walang katapusang pakikipaglaban sa mga damong ikaw mismo ang nagtanim noong nakaraang taglagas. Ngayon, dumako naman tayo sa estruktura mismo ng lupa, sa pisikal nitong kondisyon. Ang isang malusog at hindi pa nagagalaw na lupa ay puno ng milyon-milyong napakanipis at hindi nakikitang mga daluyan, ang mga kapilari. Ito ay isang masalimuot at organisadong sistema na nabuo ng mga ugat ng halaman, mga tunnel ng bulate, at mga gawain ng mikroorganismo. Sa pamamagitan ng mga kapilari na ito,
Tulad ng mga ugat sa ating katawan, ang moisture mula sa ilalim ng lupa ay umaakyat patungo sa mga ugat ng mga pananim, nagbibigay sustansya sa kanila kahit sa tagtuyot. Ito ang likas na mekanismo ng auto-watering o sariling pagdidilig. Ano naman ang mangyayari kung patuloy tayong naghuhukay o nag-aararo? Sinasira nito ng marahas at tuluyan ang buong maayos na capillary network na ito. Sa halip na isang porous at parang esponghang estruktura na kayang magpanatili ng moisture, ang makukuha mo ay isang magulong tumpok ng nagkakawatak-watak na bukol ng lupa. Ang ganyang lupa ay tila maluwag lang sa tingin, ngunit sa katotohanan, napakabilis nitong mawala ang moisture. Sa panahon ng tagsibol, lalo na kung ito ay tuyo at mahangin, ang inyong mga binungkal na taniman ay matutuyo at magiging parang bato sa loob lamang ng ilang araw. Mapipilitan kayong simulan ang inyong paghahardin ng may masagana at madalas na pagdidilig sa pagtatangkang ibalik ang balanse ng tubig na kayo mismo ang sumira. Isa pang matinding kaaway na ating iniimbitahan sa paghuhukay ng lupa tuwing taglagas ay ang erosyon o pagguho ng lupa. Isipin ninyo ang isang lantad at bagong hukay na lupa. Ito ay lubos na walang depensa sa pabago-bagong panahon ng taglagas at taglamig. Ang malalakas na ulan sa taglagas ay hindi na kayang sipsipin ng lupa sa pamamagitan ng maliliit nitong butas. Sa halip, dumadaloy lamang ito sa ibabaw, tinatangay ang pinakamahalaga at pinakamabungang bahagi, ang humus na naipon sa loob ng maraming taon. Ito ang tinatawag na water erosion. Ngunit mayroon ding wind erosion. Ang hangin sa taglamig, lalo na sa mga panahong walang yelo, ay madaling nagtataas at nagtatangay mula sa inyong lupain ng maliliit na butil ng inyong mayabong na lupa. Literal na lumilipad ang inyong kayamanan kasama ng hangin. Ngunit ang lupa na nababalutan ng halaman o mulch ay ligtas na protektado. Ang istruktura nito ay pinatibay ng mga ugat at mga organikong materyales. Ito, parang espongha, ay sumisipsip ng tubig at lumalaban sa hangin. Tuwing taglagas, sa paghuhukay ng inyong hardin, kayo mismo ang nagpapahirap sa inyong lupa. Hinahayaan ninyo ang ulan at hangin na nakawin ang inyong magiging ani. Taon-taon, ang mayabong na bahagi ng lupa ay unti-unting nagiging mas manipis. At sa huli, magpakatotoo tayo sa ating sarili. Ang malalim na pagbubungkal ng buong hardin tuwing taglagas ay sadyang napakabigat na gawain. Nagdudulot ito ng pananakit ng likod, pagod na kamay, at nasasayang na oras ng pahinga. Napakalaking lakas at panahon ang inilalaan natin sa isang proseso na, tulad ng ating natuklasan, ay mas nakakasama pa kaysa nakakabuti. Nagtatrabaho tayo laban sa kalikasan, imbis na kasama nito. Para itong pakikipagbuno sa hangin, walang saysay. Ano nga ba ang kabuluhan ng pagbubuhos ng matinding pagod sa isang aksyon na sumisira sa buhay ng lupa, nagpapalago ng damo, gumugulo sa balanse ng tubig, at nagpapabilis ng erosyon? Siguro panahon na para huminto, itabi ang pala, at ituon ang ating enerhiya sa mas matalino at epektibong pamamaraan ng pagtatanim. Dahil ang modernong paghahardin ay hindi na tungkol sa pisikal na pagpapahirap, kundi sa matalinong diskarte at malalim na pag-unawa sa natural na mga proseso. Se ætrer den i de øvre vandlejene, ofte mellem 10 og 30 meter, specielt rundt ådder, skær og områder med myge tang og tare, der byttefisken trives. Her er det snak om fart. En rask indsvejvning med et sluk eller en liten pilk på 50-100 gram, gerne med en selvlysende hækle over, kan være dødelig effektivt. Sejen jagter aggressivt, og det gælder å etterligne en flygtende byttefisk. For den eventyrlystne
kvejde, halibut. Er oktober fortsat en god måned for at fange trofæfisker før vinteren? Kvejden holder se ofte på bunden, på dybt mellem 50 og 105 meter, gerne på sandbunder eller grusbund, nær dybere strukturer. Brug kraftig havfiskeudstyr. Avnfisk som makrel, sild eller sej er favoritter. En stor jig eller en gummishad på over 200 gram, fisket sagte over bunden, er også vældig effektivt. Små tålmodige bevægelser og lange ventetider er nøglen, når du fisker efter kvejde. I ferskvand og brakvand er det fortsat muligheder for øreret, trout, og sjøøret, sea trout. Disse artene kan være lidt mere lunefulde nå, som temperaturen synker. Let efter øreretten i ferskvand ved indtag og udløb i indsøer eller i elver med roligere partier, da den kan finde skjul og mat. Sjøretten kan findes i fjordene, specielt nær elvemundinger, da den kommer ind for ågytte eller langs tangbelagte strander. Brug let spindudstyr med små slukker i naturlige farver eller wobbler, som imiterer småfisk. Mark og række er også gode naturlige aggen. Vær tålmodig og fisk grundigt gennem interessante områder. Nå, lad os tage en tit på forholdene, som påvirker fisket denne torsdagen, den 16. oktober 2025. Vejret. I Norge denne dagen byder på temperaturer mellem 3 og 11 grader Celsius, noget som betyder kølig høstluft. Gennemsnitlig vindhastighed i oktober ligger rundt 13 km i timen, så vi kan forvente en let bris. تحاليل الظروف. لماذا هذا اليوم مميز؟ الطقس. بشكل عام، الطقس سيكون خريفيا معتدلا ومشمسا في أغلب أنحاء مصر. في القاهرة والوجه البحري درجة الحرارة العظمى ستكون حوالي 28 إلى 29 درجة مئوية، والصغرى ما بين 20 و 22 درجة مئوية. الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة شمالية شرقية، مما يجعل الأجواء مريحة. على السواحل الشمالية العظمى ستصل إلى 26 أو 27 درجة مئوية، والصغرى حوالي 20 أو 21 درجة مئوية، مع فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة. وفي الصعيد الجو سيكون حارا نهارا معتدلا ليلا، لكن هذا لا يؤثر كثيرا على الصيد الليلي أو في الصباح الباكر في النيل. الضغط الجوي مستقر نسبيا، وهو عامل جيد لزيادة نشاط الأسماك. ملاحظة صغيرة: قد تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق، فكونوا حذرين في القيادة. درجة حرارة المياه. كما ذكرت، في البحر الأحمر درجة الحرارة ستكون حوالي 27 درجة مئوية، وهي مثالية للعديد من الأنواع البحرية. أما في نهر النيل فمع اعتدال حرارة الجو ستكون درجة حرارة المياه مريحة للأسماك، تتراوح تقديريا بين 24 و 26 درجة مئوية، مما يشجع على الحركة والتغذية. مرحلة القمر. في 16 من أكتوبر لعام 2025 سيكون القمر في مرحلة هلال ثاني أو محاق متناقص بإضاءة تبلغ حوالي 16.57%. يعتقد بعض الصيادين أن هذه المرحلة، حيث تكون إضاءة القمر منخفضة جدا، قد لا تكون الأفضل للصيد خلال الليل بسبب قلة الإضاءة الطبيعية. ولكن يا أصدقائي، هذا لا يعني نهاية العالم، بل قد يعني أن الأسماك تعتمد أكثر على حاسة الشم والحركة، مما يجعل الصيد بالطعم الطبيعي ذا رائحة قوية أكثر فعالية. التوقعات الحديثة تشير إلى أن نشاط الأسماك يتأثر بشكل أكبر بالمد والجزر وعوامل الطقس المباشرة أكثر من مجرد إضاءة القمر. التقييم العام للكلف. بناء على كل هذه المعطيات، أرى أن الكلف سيكون متوسطا إلى جيدا جدا. الظروف الجوية المعتدلة والمستقرة ودرجات حرارة المياه المريحة كلها عوامل تشجع الأسماك على النشاط. كيفية صيده: معدات الغزل الخفيفة إلى المتوسطة مع الطعوم المعدنية الصغيرة أو البلاستيك اللين أو الطعم الحي، الجمبري أو الأسماك الصغيرة، يمكن أن تكون فعالة جدا. قوموا بالرمي والسحب بسرعة لمحاكاة الفريسة الهاربة، إنها تقدم قتالا رائعا. اسمك الهامور، الناجل، جروبر، سنابر. أين تبحث عنه؟ الهامور من الأسماك القاعية،
ويفضل الحواف الصخرية والشعاب المرجانية الاصطناعية وحطام السفن في المياه العميقة. درجة حرارة البحر الدافئة تشجعها على البقاء في هذه الهياكل المريحة. كيفية صيده: الصيد في القاع باستخدام الطعوم الطبيعية مثل الحبار أو الأسماك المقطعة أو الطعم الحي هو الطريقة الأكثر إنتاجية. استخدموا أجهزة صيد قوية في القاع بخطافات قوية وثقالات ثقيلة لإبقاء طعمكم في مكانه. كونوا مستعدين لسحبة قوية بمجرد أن تعض السمكة. تحليل الظروف: الأساس النظري. الطقس: اليوم 16 من أكتوبر عام 2025 نتوقع سماء مشمسة وطقسا صافيا في الإمارات العربية المتحدة. ستتراوح درجات الحرارة نهارا حوالي 33 إلى 35 درجة مئوية، وتهبط إلى ما بين 28 و 31 درجة مئوية ليلا. سيكون الضغط الجوي مستقرا حوالي 754 إلى 757 مليمترا من الزئبق، وهي علامة رائعة على نشاط الأسماك. نتوقع رياحا خفيفة إلى معتدلة، مما يضمن مياها هادئة لمعظم اليوم، مع فرصة ضئيلة جدا أو معدومة لهطول الأمطار. هذه الظروف المستقرة مواتية بشكل عام للصيد، حيث أن التغيرات المفاجئة يمكن أن تجعل الأسماك خاملة. درجة حرارة الماء: درجة حرارة البحر في الخليج العربي هذا أكتوبر دافئة باستمرار، بمتوسط حوالي 31 إلى 32 درجة مئوية. هذه المياه الدافئة ممتازة للحفاظ على معدلات الأيض العالية في معظم الأنواع البحرية، مما يعني أنها ستكون نشطة وتتغذى. بينما قد تشعر وكأنها حمام دافئ لنا، بالنسبة للأسماك إنها بيئتها المثالية للصيد والتنقل. طور القمر: في 16 من أكتوبر عام 2025 سيكون القمر في طور الهلال المتناقص، مع إضاءة تتراوح بين 16 و 24%. 이 점을 염두에 두고 다양한 수심층을 탐색하는 유연한 전략이 필요합니다. 달의 위상: 2025년 10월 16일은 하현달 이후 초승달을 향해 가는 금음달 시기입니다. 보름달이 10월 7일에 있었고 하현달은 10월 14일에 지났으며 초승달은 10월 21일에 뜰 예정입니다. 금음달에 가까울수록 달의 조명도는 점차 감소합니다. 일반적으로 금음달 시기에는 물의 흐름이 비교적 약해지지만 경험상 이 시기는 특정 어종의 먹이 활동을 자극하기도 합니다. 특히 새벽 물돌이, 시간이나 해질녘에 좋은 조과를 기대해 볼 수 있다는 점, 친구들 기억해 주세요. 종합적인 낚시 평가. 자, 친구들, 종합적으로 볼 때 2025년 10월 16일 목요일의 조항은 까다롭지만 기회가 있는 것으로 평가할 수 있습니다. 피예보와 불안정한 기압은 낚시를 어렵게 만들 수 있지만 평년보다 높은 수온은 물고기들의 활성도를 유지시켜 줄 것입니다. 또한 금음달 시기의 특성을 이해하고 이에 맞는 어종별 공략법을 사용한다면 충분히 좋은 결과를 얻을 수 있을 거예요. 마무리하며, 자, 친구들, 2025년 10월 16일 목요일, 가을의 정취 속에서 짜릿한 손맛을 기대하며 여러분의 출조를 응원합니다. 부디 꽝 없이 대박 조과를 거두시길 바랍니다. 언제나 안전 낚시 잊지 마시고 미꼬랑지도 비늘도 없어라. 오늘 영상이 유익했다면 좋아요와 구독 잊지 마시고 알림 설정까지 꼭 해주세요. 그리고 여러분은 이번 목요일 어떤 어종을 노리실 건가요? 댓글로 여러분의 낚시 계획이나 최근 조항 소식을 공유해 주세요. 여러분의 이야기가 저에게 큰 힘이 됩니다. 그럼 다음에 또 만나요. 안녕. Look for them around points, submerged weed beds, and the mouths of feeder creeks where schools of bait fish are thick. On what to catch them: a medium-heavy spinning or bait casting setup is ideal. Big spoons in silver or gold, inline spinners, or larger crankbaits that imitate perch or shiners will get their attention.
Don't be afraid to throw some jerk baits too. The erratic action can trigger a reaction strike from a hungry pike. Work your lures with a stop and go retrieve to imitate struggling bait. Now, for our beloved smallmouth bass. While some might think bass fishing slows down, fall can offer some of the best smallmouth action of the year. They're grouping up and feeding heavily. You'll want to target rocky areas, sharp drop offs, and clear water lakes. They'll be on those deep water rock piles and along the edges of points that extend into deeper water, following their forage. What gear? A medium light to medium heavy spinning rod with a fast action is perfect. Go with finesse techniques, drop shotting with small plastics that mimic gobies or minnows, jigging tubes, or throwing Ned rigs. Look for bait fish schools on your fish finder, because where the bait is, the smallmouth won't be far behind. Slow your retrieve, my friends. If you can locate those deep water schools of Cisco or other bait fish, you found your walleye hotspot. Remember, walleye eyes are built for low light, so take advantage of those golden hours. Now, for the deeper dive into the conditions that will shape our day. The weather on October 15th, 2025, in southern Ontario looks relatively calm, which is generally good for fishing. We're looking at daytime temperatures around 13 to 14 degrees Celsius or 55 to 57 degrees Fahrenheit. Overnight, it will dip to 5 to 9 degrees Celsius or 41 to 48 degrees Fahrenheit, making for crisp mornings. The wind will be out of the north, blowing at about 12 to 17 kilometers per hour, with gusts up to 18 to 26 kilometers per hour. This northern breeze can make things chilly, but a consistent wind often helps position bait fish. We're expecting mostly sunny to partly cloudy skies, with a low chance of precipitation, about 10 to 30%, so rain gear might not be essential, but layers certainly are. Atmospheric pressure appears to be relatively stable or perhaps subtly rising, which often bodes well for fish activity, keeping them comfortable and on the feed. Water temperatures in Lake Ontario will be averaging around 14.2 degrees Celsius or 57.6 degrees Fahrenheit, but can range from a cooler 9.8 degrees to a warmer 18.6 degrees Celsius or 53.2 to 62 degrees Fahrenheit in different areas. This cooling trend is the trigger for the fall feeding patterns we've discussed. Fish are feeling that instinct to bulk up before winter, increasing their metabolism and aggression. This is the sweet spot where they're not too cold to be sluggish, but cold enough to be hungry. طور القمر. في يوم الخميس 16 من أكتوبر سيكون القمر في طور هلال متناقص أو هلال ثاني بنسبة إضاءة تتراوح بين 17 و 23%. يعتقد بعض الصيادين أن هذه المرحلة التي تلي الربع الأخير قد تكون جيدة في فترات الصباح الباكر وقبل الغروب مع المد والجزر، حيث يكون تأثير ضوء القمر أقل، مما يشجع الأسماك على الخروج للبحث عن الطعام. النشاط العام للأسماك. شهر أكتوبر في عمان يعتبر بداية موسم الذروة للعديد من الأنواع القيمة، ومع استقرار الطقس ودرجات حرارة المياه المثالية نتوقع نشاطا جيدا وممتازا للأسماك، خاصة المفترسة منها. تقييمي العام للكلبة في هذا اليوم ممتاز. الخلاصة: هذا الخميس 16 من أكتوبر يا أصدقائي يحمل كل المقومات ليوم صيد استثنائي. أجواء مستقرة، مياه دافئة ونشطة، ووجود أنواع أسماك قوية ومقاتلة. الظروف مهيئة لرحلة صيد لا تنسى. أتمنى لكم جميعا أيام صيد موفقة ولقطات لا تعد ولا تحصى. لا تنسوا أن توقعاتنا ليست سوى دليل، ومهارة الصياد هي التي تصنع الفرق.
لا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك في القناة لتصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة، وشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم الصيادين. لدي سؤال لكم: ما هي خططكم ليوم الصيد القادم؟ وما هي أغرب لقطة حققتموها مؤخرا؟ شاركوني قصصكم في التعليقات. أدناه. إلى اللقاء في الفيديو القادم. ولا خوال ولا عدم يا أصدقائي الصيادين. Sige, kumbinsido na ako. Itago na natin ang pala sa pinakasulok ng bodega. Pero ano na lang ang gagawin? Pabayaan na lang ba natin ang gulayan sa sarili nitong kapalaran hanggang sa susunod na panahon ng pagtatanim? Siyempre hindi. Ang alternatibo sa pagbubungkal ay hindi ang pagiging walang ginagawa, kundi isang ganap na kakaiba, mas banayad at mas epektibong pamamaraan. Ang pangunahing layunin natin ay hindi baligtarin ang lupa, kundi bahagyang luwagan ang ibabaw nito at ihanda bago ang susunod na pagtatanim. Ang perpektong kagamitan para dito ay isang Fawkins flat cutter o isang manual cultivator. Gamitin ito sa mga kamang taniman, putulin ang mga natirang damo at luwagan ng lupa sa lalim na hindi hihigit sa 7 sentimetro. Ito ay sapat na sapat upang mapabuti ang sirkulasyon ng hangin, ngunit hindi masira ang istruktura ng lupa at hindi magambala ang mga naninirahan sa ilalim nito. Ilang beses na mas kaunting lakas at oras ang iyong gugugulin, ngunit ang benepisyo naman sa lupa ay di hamak na mas malaki. Ito ang una at napakahalagang hakbang tungo sa isang malusog na gulayan. At dito natin makikita ang isang kamanghamanghang katotohanan. Ang pangunahing kabalintunaan ay ito: ang pinakamahusay na paraan para tulungan ang hardin sa taglagas ay ang pagpapakita ng kaunting matalinong katamaran. Sa halip na labanan ang kalikasan sa pamamagitan ng pagbubungkal ng lupa, tayo ay makikipagtulungan na rito. Ititigil na natin ang pagsira sa buhay na mundo sa ilalim ng ating mga paa, at sa halip ay sisimulan natin itong pakainin. Sa pamamagitan ng pagtatakip ng mga kama ng halaman gamit ang organiko, tulad ng bagong tabas na damo, tuyong dahon, dayami, o compost, magsisimula tayo ng isang kamanghamanghang proseso. Sa paglipas ng taglamig, ang mga uod at mikroorganismo mismo ang magpoproseso ng mulch na ito. Sila mismo ang magpapalambot ng lupa, magpupuno rito ng sustansya, at bubuo ng perpektong istruktura para sa susunod na ani. Hindi lang ninyo inililigtas ang inyong lakas. Nag-i-invest din kayo sa pangmatagalang kalusugan at pagiging mabunga ng inyong lupa na lalong magpapabuti taon-taon. Sa madaling salita, buod natin, ang pagbubungkal ng lupa sa taglagas ay sumisira sa buhay na istruktura ng lupa, pumapatay sa mga kapaki-pakinabang na mikrobyo at uod, nagpapalaki ng damo, at nagpapabilis ng pagguho ng lupa. Sa halip, sapat na ang kaunting pagpapaluwag at ang sapilitang pagtatakip ng mga kama ng halaman gamit ang mulch o pagtatanim ng cover crops. Ito ay mas madali, mas mabilis, at libu-libong beses na mas kapaki-pakinabang para sa inyong hardin. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung may natutunan kayong bago at kapaki-pakinabang, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang iba pang sikreto sa paghahardin. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Kayo ba ay nagbubungkal pa rin ng hardin tuwing taglagas? O lumipat na kayo sa panig ng mga tamad, ngunit matalinong hardinero? Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section. Πού να ψάξετε? Λιμάνια, προβλήτες και βραχώδεις ακτές με βάθος από 2 έως 10 μέτρα είναι ιδανικά σημεία. Η παρουσία τεχνητού φωτισμού από λάμπες ή φακούς είναι πολύ σημαντική, καθώς προσελκύει τα καλαμάρια. Με τι να ψαρέψετε? Χρησιμοποιήστε καλαμαριέρες squid jigs με έντονα χρώματα, πράσινο, πορτοκαλί, ροζ και φωσφορίζουσες ιδιότητες. Δοκιμάστε διαφορετικά μεγέθη και βάθη
Και μην ξεχνάτε να κάνετε συχνές κινήσεις του καλαμιού για να προσομοιώσετε ένα τραυματισμένο ψάρι. Ανάλυση συνθήκων. Καιρός. Για τη 16 Οκτωβρίου 2025, ο καιρός στην Ελλάδα προβλέπεται άστατος. Θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Από το βράδυ, ιδιαίτερα στα δυτικά, οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ, γεγονός που θα κάνει τη θάλασσα κυματώδη, ειδικά στις εκτεθειμένες περιοχές. Η θερμοκρασία του αέρα θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια, κειμενόμενη από 4 έως 11 βαθμούς Κελσίου στην κεντρική Ελλάδα, ενώ στις παράκτιες και νότιες περιοχές, όπως η Αθήνα και ο Πειραιάς, θα είναι πιο ήπια από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία θα είναι πολύ υψηλή, φτάνοντας το 99%. Αυτές οι συνθήκες, με την πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης που συνοδεύει την κακοκαιρία, μπορεί να κάνουν τα ψάρια πιο επιφυλακτικά στην αρχή, αλλά συχνά, λίγο πριν την επιδείνωση του καιρού, παρατηρείται ένας σύντομος ζόρος, καθώς τα ψάρια προσπαθούν να τραφούν εντατικά. Θερμοκρασία νερού. Η θερμοκρασία του θαλάσσιου νερού τον Οκτώβριο στην Ελλάδα διατηρείται ακόμα σε σχετικά υψηλά επίπεδα, αν και αρχίζει να πέφτει σταδιακά. Περιμένουμε τιμές γύρω στους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες παράκτιες περιοχές